Lumutang na sa Senado ang dalawang independent contractors ng isang TV network na itinuturong ng molestya sa isang aktor. Todo tanggi sila sa alegasyon at iginiit na hindi nila sasayangin ang 30 taon nilang karera sa telebisyon para mangharas ng isang artista. Alamin natin ang buong detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, Alex, naniniwala ang mga senador na may sapat ngayong batayan para kasuhan at isa formal yung kaso laban doon sa dalawang independent contractor na inaakusahan ng sexual harassment ng aktor na si Sandro Mulak. Yan ay batay sa kanilang mga narinig na kwento sa executive session kanina. Pinagbigyan ng mga senador ang hirit na executive session ng dalawang inaakusahan para daw hindi matalakay sa publiko yung merito ng kanilang kaso. Just want our rights to be protected in this forum. Humarap na sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang dalawang independent contractors ng GMA7 na inirereklamo ng sexual harassment ng aktor ni si Sandro Mulak. Sa pagdinig tahasang pinabulaanan ni Richard Cruz at Jojo Dones ang akusasyon laban sa kanila. Ayon kay Cruz, tumagal sila sa telebisyon ng halos 30 taon, katunayang malinis ang kanilang record. Nakiusap sila kay Sandro na magsabi ng katotohanan. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online post na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Tapos sumagot na si Jojo, gusto mo ba? Pero nanindigan si Nino Mulak, ang ama ng aktor, na umiiyak at personal na nagsorry sa kanya sina Cruz at Nones nang magkaharap sila sa executives ng network. Katunayan, nag-alok pa niya ang mga ito ng halaga sa kanya na idodonate sa kanyang pipiliing charitable institution. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle yung Is it true? Ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nang tanungin ni Senador Jingo Estrada ang detalye paano nangyari ang sinasabing pang-aabuso, hiniling ng dalawa na sumailalim sa executive session. Pagkatapos ng halos 2 oras na executive session, bagamat hindi na nagdetalye, idineklara ng chairman ng si Senator Robin Padilla na may sapat na basihan para kasuhan sina Cruz at Nones. Kanina po na nag-executive session kami, nagpapasalamat po kami sa mga partido na nakausap namin at napagdesisyonan po ng komite na tunay po na sa tingin po namin, meron pong kaukulan na dahilan para ma-file yung kaso. Pero siyempre po, katulad po ng sinasabi namin, hindi naman kami korte. Sa amin pong palagay, itong aming pagdinig, kailangan, siyempre, may boses ang lahat. Pero doon po sa naganap na executive session, malinaw po, sa aming pagkakaintindi na ito po ay makakarating dapat sa dapat karatingan. Based on the discussions earlier during the executive session, and of course we cannot divulge first yet the details of what transpired during the executive session. But what we all understand right now, and we agreed together with Senators Revilla, Padilla, Grace Po, and Senator Bato de la Rosa, there is a strong evidence against these two gentlemen. Naghain naman ng panukalang batas si Padilla para patawan ng death penalty ang anumang kaso ng sexual assault.
Sa kanyang Senate Bill number 2777, nais ni Padilla na paamyendahan ng Anti-Rape Law of 1987 at bigyan ng mas malakas na ngipin ng batas kahit pa ang biktima ay lalaki. Sa pag-aaral kasi ng Council for the Welfare of Children at United Nations Children's Fund noong 2017, mas maraming lalaki na may edad na 13 hanggang 24 ang nakaranas ng sexual violence kumpara sa mga babae. Sabi ni Padilla, malinaw naman sa saligang batas na dapat protektahan ng Estado ang karapatan at dignidad ng sinumang individual. Alam niyo po, hindi po magsisinungaling ang mga datos na talagang problema na po talaga ang sexual harassment. Ito po ay matagal nang nangyayari. Villanueva, nagsaliksik po ang aking opisina. Nakita po namin doon na parang merong diskriminasyon pagdating sa mga lalaki. Dahil ang sinasabi po noong batas, pagdating sa lalaki, parang walang rape. Ali, hindi humarap sa pagdinig kanina si Sandro Mulak dahil ayon sa kanyang ama ayaw niya pa rin makaharap yung kanyang mga inaakusahan. Pero inilabas na yung detalye ng palitan ng text messages nina Sandro at nina Direk Nunez. Ang sabi para patunayan kung sino talaga yung nag-imbita kung sa isang hotel kung saan nangyari yung sinasabing sexual harassment. Sabi ng NBI, posibleng ngayong linggo ay maisampa na yung kaso sa korte. Balik sa iyo, Ali. Okay, alam naman natin kapag may ganitong hearing ang Senado, in the exercise of their oversight function, ibig sabihin, kailangan may repasuhin yung pagpapatupad ng isang batas o kaya in aid of legislation. Bukod dun sa natukoy na death penalty ba ang tinitingnan nila na amyenda sa batas? Amyendahan ng death penalty at ibalik muli? Tama ka dyan, Ali. Palalakasin daw yung umiiral na batas dahil kulang ito sa ngipin at hindi napaparusahan yung totoong may sala. Ngunit ang punto ng hearing sa pagkakaintindi ko dahil nga Committee on Public Information and Mass Media ay itong nangyayari sa mga hindi lamang sa entertainment, kahit pati sa news and public affairs ng sexual harassment, hindi lamang rape, sa mga aspiring actors, actresses, reporters. May natukoy ba sila na batas na nais nilang silipin dahil dito? Ali, meron pang isang batas, yung Safe Spaces Law, na umiiral yan sa lahat ng mga tanggapan. Ang sabi ng mga mambabatas ay kailangan din niyang tignan dahil doon pa lang, dapat sa batas na iyon kasi bawal kang magsalita o magsabi kahit pa sumipol sa isang babae o lalaki na nakukursunadahan mo. Yan ang titignan din ng mga senador kung kailangan niyang amyendahan dahil aplikable yan sa lahat ng mga tanggapan, kabilang na yung mga TV network at iba't ibang mga institusyon. Alright, maraming salamat, Mean Corvera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.